Starting is prone position. Memorize ng game symbols. So, proceed na siya doon sa next stage. Tire hurdle. After which, tire crawl. Lulusot siya dyan. And then, tire slalom. Next, tire wheel pass or jump. Next, army crawl or low crawl. Kunyari barbed wire yung lulusatan niya. And then the lag run. Pipili lang kayo dyan sa dalawa. Halos parehas lang naman ng bigat sa kalakihan. Tatakbo hanggang around 150 meters. Pwede man kalma lang habang tumatakbo o naglalagran kasi para mabalanse or manage nyo yung lakas nyo. Next dito is inverted crawl. Kung mapapansin nyo, may maliit na gulong doon. Yung maliit na gulong is para dun sa mga females natin. So inverted crawl, around 12 meters, 10 to 12 meters. Pagdating sa next cone, tire slid. Okay, kamay lang gagamitin. Bawal ka anuhin yung paa, bawal atakin. Next, dating na naman doon. Pag matapos sa cone, proceed sa next na stage. Okay. Next stage, push up. 5. And then, pull up 3. After ng pull up na 3, proceed sa commando crawl. Kung hindi kaya mag-commando crawl, pwede yung monkey crawl or other way para makatawid ka. Pero, pag commando crawl lang gamitin mo, wala kang additional time. Pag monkey crawl ka, plus 3 minutes ang time mo. Monkey crawl and other way para makatawid ka lang dun sa kabila. Pero kung hindi ka talaga mag-perform ng commando crawl, ng monkey crawl, 7 minutes ang idadagdag sa oras mo. Same with other stages. Pag hindi kayo mag-perform ng other stages, ng bawat stage, pag hindi nyo ma-perform, may additional or corresponding additional time kayo. So hanggang sa may tiles lang, baba na. Then, proceed to rope climb. Pwede mag-lock. Pwede yung upper body lang ang gamitin. Depende kung saan ka mas comfortable at saan ka mas mabilis. And then, top the bottle. After top, baba. Depende kung kaya yung talunin pababa. Pero, ingat lang para syempre makaiwas tayo sa injury. So next is tire battering. Gagamit tayo ng battering ram. Around 1.5 span. Or equivalent to probably 8 meters. Depende sa technique nyo, no? Kung kaya nyong mabilis dito, mabilis na hindi masyadong malalaki yung space ng tapon ng gulong,
maliit lang na mabilis yung pagtulak nyo ng battering ram. Pero kung kaya nyo naman na malakas, kagaya ng ginagawa ni Napod na isang isang palo ng gulong, and then malaki yung space na nakukuha, malayo-layo yung tapon ng gulong, pero it will consume your energy a lot. Medyo malaki-laki yung kakainin na lakas sa'yo. So kailangan niya lang idikit doon sa cone, sa next cone, for the next stage sa tire flip. As you can see, take time si Napod kasi medyo napagod na siya sa mga naunang obstacles. So kailangan talaga dumikit siya doon sa cone, ano? Kailangan dumikit sa linya ng cone. And then tire flip, depende sa inyo kung paano diskarte nyo dyan. Kung kaya nyo ba na tuloy-tuloy na mabilisan, or kung kaya nyo na mabagal lang pero dire-diretso. Depende kung kaya ng katawan nyo or kaya nyo pa na magpatuloy. So jog a little, papunta naman sa bear crawl. So dito take time lang si Napod kasi for the purpose of demonstration. And then medyo pagod na rin kasi siya. Ayan, perform ang bear crawl, ano? Papunta na siya doon sa disassemble and assemble of long firearms. Ang long firearms na gagamitin natin para sa disassemble and assemble will be M10. Pero ang ipuputok nyo is yung issued long firearms nyo respectively, with iron sight lang. Wala yung scope, so kailangan tanggalin natin yung mga scope. Isang target lang tayo dito sa long firearms. Okay. Until such time na ma-reach niya yung preposition para doon sa long firearms. Around 50 to 75 meters distance. So stretching, ano, depende sa inyo kung paano diskarte nyo para mabilis kayo makarecover sa ngalay. Pwede kayo mag-stretching from time to time. So yan, dyan na yung preposition natin para doon sa long firearm natin. Disassemble and assemble and then shoot. So hindi na natin yung sa pistol. Okay, thank you.